since the beginning, yung pahayag ni Pangulong Marcos na hindi siya pabor na isulong ng mababang kapulungan itong, 'di ba, itong paghain ng impeachment complaint, pagsulong dito. In fact, ito nga parang ito na yung shortcut, 'di ba? Yung third mode na hindi na dumaan sa Committee on Rules, Committee on Justice for Form and Substance, susuriin. Ito talagang diretso na, hindi ba? So, itong nangyaring ito, looking back in hindsight, na tinuloy pa rin ng mababang kapulungan yung impeachment kay VP Sara. Ano po ang at ngayon, with the poor showing of the administration senatorial slate, ano po ang naging reaksyon ng ating Pangulo? Una, siyempre, mas gusto po sana ng Pangulo na lahat ng kasama sa alyansa ay magkaroon ng pagkakataong maging senador para makasama sa kanyang mga programa. At kumbaga, kung pare-pareho sila ng mga adhikain, hindi masyado mahihirapan magsulong ng mga batas na para sana sa taong bayan. Pero umaasa pa rin naman ang Pangulo kahit yung ibang mga miyembro ng alyansa ay hindi nakasama at hindi pinalad, umaasa ang Pangulo na magkakaroon pa rin ng pagkakaisa ang bawat liderato, lahat ng mga nahalal. Ito naman para sa taong bayan, hindi para manira or ibaba ang sino mang leader. Yun lang. Siguro kung ano man po ang nangyari ngayon, sabi nga ng Pangulo, tuloy-tuloy dapat ang pagtatrabaho. Oo. So, Yuse Claire, ito nga, no, yung kinalabasan, 552 nga, sabi nga namin, no, 5 sa Alyansa, 5 sa PDP, tapos nakapasok rin po si Kiko at saka si Bam. Kayo po, narinig ko rin po yung mga pahayag ninyo, sabi nyo po yung iba ang isang oppositionist, iba yung isang obstructionist. Sinong kinikilala ngayon po ng administrasyon ng mga opposition, yung tunay na opposition, sino nakikita nyo po magiging obstructionist po? And what's the difference between the two? Sa ngayon po, wala po tayong sasabihin kung sino man yung magiging obstructionist. Depende po yan sa kanila magiging galaw sa mga susunod na mga araw. Maliwanag naman po ang sinabi natin na kapag ka-oposisyon, yan po ay welcome kasi kinakailangan po yan sa isang democratic country. Sa isang demokrasya para po madinig naman din po ng pamahalaan kung ano yung maaaring maging hiling or maaaring reklamo na mayroong basihan. Iba naman po kasi yung obstructionist. Ang obstructionist wala pong ginawa kundi manira lang na manira kahit may mga ginagawa na po ang Pangulo o ang pamahalaan, ibabagsak lamang po. Ang purpose is to destabilize. So mahirap po maging obstructionist. Ang opposition po ay welcome na welcome dito sa ating bansa. Sino kinikilala nyo pong magiging tunay na oppositionist? Kasi parang dalawa po yung PDP laban o yung, for lack of a better term, yung mga kakampik, no? Si Bam at saka si Kiko. And plus Risa Ontiveros. Actually, kahit wala silang partido, anybody can be an opposition. Okay. Can be a part of an opposition to any democratic country. Kahit sino po yan. Kung meron silang hinaing, pwede yan sabihin nila, ito ay mali sa ginagawa ng gobyerno. Tanggap po yan. Wala po tayong kikilalaning kulay. Kahit sino po yan. Basta po lihitimo lang ang kanilang hinaing at ang kanilang mga suggestion na maaaring hindi ayon sa pamahalaan. Yan po ay masasabi natin opposition pero lihitimo. At wala po tayong gagawing anumang paraan para sila ay pigilan dahil tayo po naman po talaga ay nasa demokrasya. Okay. Oo. Ang pag-appreciate ko dun sa iba pang statements ni Toby Tiangco taken in the context of yung merong ngayon parang may usapan na maaring siya yung pumalit kay Martin Romualdez bilang Speaker of the House. At ang isa sa mga talagang tawagin na nating appalling statement dun sa kanyang media interviews ay yung nangyari dun sa 2026 national budget. Na ang Pangulo daw ay talagang because of lack of time, hindi na niya na-veto, hindi na niya maisa-isa yung mga line items. Kumbaga, parang hindi natapos, no? Dahil kulang sa panahon, konti lang yung na-veto na line item. Na ang nangyari dun sa ating 2026 national budget, which some people have called it the most corrupt budget in the history of the Philippines. Na pumasa pa rin, ano? Ilan lamang yung kulang. Kumbaga, kulang yung items that the President vetoed because of lack of time. Na itong budget natin, ginawang leverage para mapapirma sa impeachment complaint
laban kay VP Sara na conditional release ng mga pondo ng mga distrito ng ating mga representantes na kung hindi ka pipirma dito, hindi mo makukuha yung iyong pondo para sa iyong distrito. How is the palace going to handle this? Because mabigat po yung yung mga binitawan po ni Toby Tiangco na nahayagan na sinasabi niya na yung machination na ginawang kumbaga leverage pain yung pondo ng congressional districts para papirmahin yung mga representante sa impeachment complaint. Sa ngayon po, Miss Ali, ay hindi po natin pa nakakausap ang Pangulo patungkol dyan. Hindi ko rin po alam kung ito po ay nasabi mismo ni Congressman Toby sa Pangulo. Pero sa ngayon po ay hindi po yan iniisip ng ating Pangulo dahil nga sabi natin, trabaho lang. Kung ito po ay another issue, pagka po nagkaroon tayo ng pagkakataon, alamin po natin dahil yan po naman ay naging trabaho sa House at wala pong kinalaman ng Pangulo kung ano man po ang nangyayari sa House. Let's get together. Sunday 25.